Tayo na po mga minamahal ay dadako sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo. Pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos. Ang buong pagkakataon ay pinagkakalob na po natin. Praise God sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred D. Asis. God bless you, beloved preacher. Very bad, Ronald. Pwede natin malapit naman, minamahal. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Malapit Jesus. Sa matamis, banal na presensya, yung pinadama sa amin. Maraming salamat, malapit naman sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa awitin ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit na magpala. Sa ganakin na ako magagawa, umaasa lamang sa inyo. Sa nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat gawa ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Timos ang bilipandasan of pushing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord, Jesus Christ, King of kings and the Lord of lords. I like to give double honor and respect to our beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa nila mga beloved children. Nabati ko rin, kasama natin, beloved in-laws, nating beloved Mr. Pogs, uli natin malapit noon. Nabati ko natin mga beloved preachers, beloved co-workers, sa mga awit, mga instrumentalists, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, minamahal, magandang hapon. Hapon po, uri natin malapit noon. Kindly read Hebrews chapter 12, verses 1 and 2. Hebreo 12, 1 hanggang 2. Kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabin namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, ni walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Amen. Despising the shame. Yan ang ating topic sa sa araw na ito, sa hapong ito. Kaya tiyamang nakukubkog tayo na makapal na bilang ng mga saksi. Ano ibig sabihin na, anong tinutukoy na makapal na bilang ng mga saksi? Mga saksi sa pananampalataya. Amen? Yan po ibig sabihin. Yan po tinutukoy. Makapal na bilang ng mga saksi ng mga pananampalataya. Mga taong nanampalataya, maraming patotoo, maraming saksi. Sila naging saksi. Gaano katotoo ang Diyos? Palapakan natin, Panginoon. Amen? Are we compassed about with many witnesses? Napakadaming witnesses to prove beyond the shadow of doubt that we are in the truth. That our God is the God of gods and the King of kings and the Lord of lords. Our God is a God who answers our prayers. Ang Diyos natin, Diyos na tumutugon ng panalangin. Amen? Ang daming saksi sa Biblia, in the Bible, may tatawag tayo ng mga heroes of the Bible, the men of God, mga prophets of God, the apostles, the Christians,
that lived long time ago during the Bible times, they are witnesses. Sila po yung mga saksi sa pananampalataya. Pag nanampalataya ka, sigurado ang Diyos kikilos sa buhay mo. Tayo rin ay saksi. Amen? Ang daming patunay. Hindi mabilang, makapal, sabi ng Biblia. Makapal na bilang ng mga saksi. Nagpapatunay na mayroong Diyos na buhay, na mayroong Diyos na mapagpala, na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, na mayroong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sabi dyan, kaya't yamang nakukubkob tayo na makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Itabi natin yung mga nagpapabigat. Amen? Yung bigat na dinadala natin, itabi natin yan. Dahil maraming saksi. Maraming patunay ng Diyos mo, buhay na Diyos. Kaya sinasabing, our God is a living God. Kaya sinasabi yan, para tayo ay magtiwala. Dahil hindi siya natutulog, siya'y buhay na Diyos. He knows our situation. Alam niya ang kalagayan natin. Sabi ng Biblia, even our hairs are numbered. Ang buhok natin, alam niya ilan ang bilang. Yun ibig sabihin ng buhay. Alam niya ano ang dapat sa iyo. Alam niya anong kailangan mo. Alam niya ang kailangan mo lang magpumilit na sundin ang kanyang banal na kaloob. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin, itabi raw natin yung mga bigat. Yung pagkakasala, yan ang pumipigil. Yung kasalanan, yan ang pumipigil para masunod natin ang kanyang kalooban. Yan ang bibigay sa atin ng kakritisuran. If you are sinning against the will of God, yan ang bibigay sa atin ng panghihina sa ating pananampalataya. Kaya dapat itabi natin yan, minamahal. Palapakan natin, malapay noon. At ating takbuhing may pagtitiis. Ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Palapakan natin, malapay, minamahal. Takbuhin may pagtitiis. May takbuhin tayo, minamahal. Nasa karera tayo. We are a Christian journey is a Christian like a race. It's like a race. Ang Kristiyanong paglilingkod o paglalakbay, parang takbuhin yan. Parang nasa racetrack tayo. Amen? Sa racetrack ba? Sa track and field? Sa karera ng takbuhan, lahat ba ay nananalo? Hindi, isa lang ang pipiliin doon na mahal. Halimbawa, 5 yung tatakbo. Isa lang. Iba nga, hindi nakakarating sa finish line. Pero sabi ng Biblia, ang Christians, pag nagpupumilit, lahat tayo makakarating sa finish line. Yan ang sinabi ng Malapino. Because of the sacrifice of our Lord Jesus Christ, because of what He has done on the cross, at sa kanyang ginawa doon sa cross, every one of us is candidate to the finish line. Lahat tayo pwede makarating sa finish line. Palapakan natin, malapay noon, amen? Kaya nga, takbuhin natin may pagtitiis. But the condition is, you have to go on with patience. Kailangan takbuhin natin, may pagtitiis. Amen? Kahit na napapagod ka,
Kahit na minsan may mga discouragement naman tayo. Minsan may mga hadlang sa paglilingkod natin. Minsan kawalan. Nakita niyo mga patotoo, inamahal. Dati walang-wala. Pero hindi tumigil. Nagtuloy sa paglilingkod. Yung mga hindi tumitigil, yan ang makakakamit ng pangako ng ating mahal na Panginoon. Kaya takbuhin na may pagtitiis. Ang takbuhin inilagay sa ating harapan. Ang ating mahal na Panginoon nagpakita ng halimbawa. Our Lord Jesus Christ bilang tao, He has given a mission. May binigay sa kanya ng mission. Amen? Hindi lamang palabas, hindi lamang kwento sa Biblia. Totoong siya'y nagkatawang tao at mayroon siyang mission. Amen? At ang kanyang mission ay napakahirap. In fact, bilang tao, ang sabi niya, kung maaari ama ko, wag ako makarating doon sa saro. Sabi niya, Father, if you are willing, let this cup pass from me. Di ba? Kasi nakita niya yung mission niya, mahirap talaga. Kung maaari, lumipas ang saro ito. Bilang tao, yun ang kanyang prayer. Bilang tao. Kung maaari, ama ko, huwag mo rating sa akin ang saro. Bilang Diyos kasi nakita niya ang kahirapan na kanyang dadanasan. Pero, mas pinili niyang sundin, tiisin. Dapat ganun tayo. Di bali may mahirap na sitwasyon, piliin natin, tiisin, takbuhin ang nilagay sa atin ng ating mahal na Panginoon. But isa sa atin ay binigyan ng takbuhin. Every one of us has given a mission by our Lord. Hindi pwede ang Kristiyano walang mission. Bawat isa sa atin, may mission ka. Hindi tayo dinala sa gawain ng Malpinon para maging palamuti sa gawain. Every one of us has given a mission. May mission ka. Gayahin natin mga Pinoon, buong kagalakan niya, tinupad ang kanyang mission. Diba sa praise the Lord? Ano sabi sa 2? Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross. Tingnan mo, ang ating mga Pinoon, kagalakan para sa Kanya, yung cross. Sa atin ba, yung mga suffering natin, yung mga tinitiis natin, yung mga nasasaktan tayo, yung mga physically nahihirapan tayo, emotionally, financially sometimes, nagagalak ba tayo pag dumadaan tayo sa mga ganong sitwasyon? Kaya nga sabi ng Biblia, masdan natin sa ating malapairon. Ibig sabihin, tularan natin. Sapagkat siyang gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus. Naniwalang bahala ang kahihiyan. At palagpakan natin ng malapairon. Despising the shame. Tayo, pag nakakahiya ng sitwasyon, most of us are ashamed with the gospel of our Lord Jesus Christ. Pag nakakahiya ng sitwasyon, minsan nahiya na tayo sa ating buhay. Nahiya tayo na makita ng iba ang nangyayari sa atin. Pero nasabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For it is the power of God unto salvation. Ang Ebanghelyo, itong kapalit ng Diyos sa kaligtasan ng mga tao.
Kaya dapat hindi natin kahiya ang ating paglilingkod. Nakarating tayo dito because of the gospel, ebanghelyo. Kaya tayo nakarating sa tunay na gawain ng ating malapelo. Ang pagdadala ng ebanghelyo ay hindi madaling gawain. Maraming titiisin. Maraming mga obstacles. Maraming hadlang. Kahit sa paglilingkod natin, maraming haharang sa iyo. Hadlangan ka sa pagsunod mo. Pero sabi ng Biblia, masdan natin ang ating halapin. He despised the shame. Grabe ang kahiyan na dinanas na ating malapay. Our Lord Jesus Christ was very popular at that time in Palestine. Siya ay napaka-popular bilang tao. Kilalang-kilala siya sa buong Israel, the whole Holy Land, the whole Palestine. He is so famous, napakakilala at imenapelo. Bawat dako, kilala siya. Na siya ay nagpapagaling at ang Diyos ay sumasama sa kanya. He is a man of God. He was sent by God. But one day, he was apprehended. He is apprehended by the Roman soldiers. Siya hinuli, pinahiya, iginapos, pinapasan ng cross, dinuraan ang mukha, nilatigo, pinahiya. Pero, sabi nga sa Biblia, binaliwala niya ang kahiyan. Palapakan natin, malapay na ulit na. What a lesson for the Christians today. Pag mayroon na mga problema, pag marami ng mata nakatingin sa iyo at inuusig ka na, do not be ashamed of your faith. Paglaban mo, sabi nga, binaliwala, baliwala, di bali mapahiya, ang mahalaga, sinunod ang kalooban ng ating malapay. Ganyan ang pagsunod sa kalooban natin malapay. Di bali usigin ka. Sabi nga ng mga taga-usig ng araw natin, mga pastor, Pastor Almeida, wala yan, mahirap yan. Totoo naman, mahirap nung araw eh. Walang sasakyan eh. Sasakyan ng service ng pastoral house, tinutulak namin eh. Tumitirik palagi eh. Bago makarating sa gawain, mga 5 beses kami bumababa ang nagtutulak. Alam ng mga ibang pastors, alam na ibang mga churches sa Pilipinas, kaya ang sinasabi nila, si Pastor Almeida, wala yan, mahirap lang yan. Ibig sabihin, wala yan, hindi lalago yan, hindi yan makakarustada, hindi yan makakaroon ng programa sa television. Samantala kami, ang dami ng programa namin sa television, sabi ng mga taga-usig. Kasi mamamayagpag sila, ang dami ng programa sa TV. Sa radyo, ang dami nila. Sabi, Pastor Almeida, wala yan. Mahirap yan. Pero mga pastor, hindi tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating malapit. Despising the shame. Dapat ganoon tayo. Baliwala ang kahiyan. Dahil hindi tayo tumitingin sa mga bagay dito. We are not looking to the things in this world. We are looking to the things after this world, the things in heaven. Ang mga bagay na nakikita ay mawawala pansamantala. Ngunit ang mga bagay na nakikita sa piling ng Diyos, yan ang mananatili hanggang kailan. Magpakailan. Niniwalang bahalang kayan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Umupo. Pag binaliwala mo ang kahiyan, binaliwala mo ang mga katitsuran, binaliwala mo ang mga nasasaktan ka dito, binaliwala mo ang kahirapan,
Kahit na inuusig ka, naghihirap ka na dyan, walang nangyari sa buhay mo. Pag binaliwala mo yan, sabi ng Biblia, isang araw, upo ka sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen? Ang paglilingkod sa lapay na mahal, walang tigil. Titigil lamang tayo pag nandun at pili na natin ang ating malapit. Pero habang may lakas tayo, habang nabubuhay tayo, we have to go on. No matter what the cost, kahit na nasasaktan ka, hallelujah, kahit na may mga problema dito, you have to go on. Dahil tinawag ka with a mission. Mayroon kang mission. Ano yan? Para sundin, tuparin ang kalooban ng ating mga Pinoon. Anong kalooban? To spread the gospel of Jesus Christ, the power of God, unto salvation. Nakakalimutan ng marami ang kanilang mission. Your mission, your primary mission is to go and preach the gospel of Jesus Christ. Marami sa atin nakakalimot tayo niyan. Sabi ng iba, hindi naman ako pastor Hindi naman ako preacher. Kaya, exempted ako dyan. No. Bawat isa sa atin ay kasama sa mission. Amen? Akala ng iba ay nagpipreach lang ang mga ngaral ng gospel. No. Every one of us is commanded to go and to preach the gospel of Jesus Christ. Ang pangangaral ng gospel, hindi lamang sa pulpito, kahit saan dako, kahit saan lugar, you can share, you can testify that Jesus Christ is alive, that Jesus Christ loves the people of the world. Kaya nga, yung mga sumusuporta sa gawain, their resources, they use the resources for the propagation of the gospel, lalo silang pinagpapala. Amen? Hindi nawawalan. Minamahal. Magka-problema ka man, minamahal, mabilis na lulutas. Bakit? You're supporting the propagation of the gospel of Jesus Christ. Minamahal, huwag natin kalimutan, ang Diyos po ay siya may hawak ng lahat ng resources ng buong mundo. He has all the silver and the gold. Sabi ng Biblia, gold is mine, silver is mine. Ay may kumatok sa pintuan mo, may kumatok sa puso mo. Pag sinabi, kapatid, mag-donate ka para sa krusada. You should be more than willing to respond. Dahil inutusan ng Diyos yan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya nga ang daming kapal ng mga saksi, ng mga patotoo. The testimonies are more than enough to convince every one of us na hindi tayo maging hesitant, hindi tayo magpipigil sa pagsunod kahit na nasasaktan tayo. Huwag ka magpipigil sa pag-support. Hindi ko salita yan. Salita ng Biblia. Salita ng Diyos. Even our Lord Jesus Christ, ating malapit nung siya'y tao, maraming tumutulong sa Kanya. Diyos na yan, ha? Maraming sumusupport sa Kanya kahit pagkain niya. Maraming sumusupport. You can read it in the Word of God. Anong pinapakita? Hindi ang Diyos magtatapon ng pera para sa iglesia, para mara ng gospel. The Christians, those who have been redeemed, those who have been chosen to eternal life, is obligated to support. Obligado ka, whether you like it or not, whether it is comfortable or not, you are obligated to support. Bakit? Ang buhay mo, kulang pa yan, paray pa yan, sa buhay na wala hanggan, nilanda ng ating malapay. Walang bahala kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. If you want rest, if you want victory, if you want blessing,
Malinaw sa masulatan. Baliwalain mo ang mga kahirapan. Baliwalain mo ang mga sarili nating kagustuhan. Pag kumatok na ang Diyos sa puso natin, we have to respond. Hallelujah! Hallelujah! Ang ating mga pastor, dugo at buhay ang binigay. Dahil yun hiningi ng Diyos. Dugo at buhay. Panahon, inubos sa pananalangin. Decade upon decade, year after year. Ganyan po ang buhay namin sa Pangunawa natin, mga pastor. Inubos ang time. For what? Para sundin at planuhin paano ang gospel ay makarating sa mga taong minamahal ng ating mga kapatid. Kaya sabi natin na pastor, sa mga kapatiran, mga kapatid, mas masaya pa nga kayo sa amin. Kami ang buhay namin, ginugol namin araw-araw para i-prepare ang gospel. Ano mas madali? You are preparing the gospel or just supporting the gospel? Mas madali mag-support sa gospel. Kaya, mga anak ng Diyos, you have been called with a mission, with a great mission. Marami na langin, Lord, bless me. Pagpalain mo ako, malapay, Lord. Walang masama. Maganda yan. Dapat lang manalangin ka niyan. Amen? Lord, bless me abundantly, financially. Alam mo, pag nanalangin ka, tayo, hindi na agad pagpapalang darating eh. Amen ba yun naman? Pag nanalangin tayo, ng pagpapala ang darating, susubukin ka muna. Amen ba? Susubukin ka. Ganun malapin. Nalangin ka ng pagpapala, Lord, pagpalain mo. Pagpalain mo ako, pinasali. Bigla may kakatok yan sa bahay mo. May krusada tayo, kapatid. Hindi mo alam, inutusan ng Diyos yun. Susubukin ka. Wala yan. Si ano lang yan. Yung kapatid lang natin yan. Hindi yan. Kanya sarili lang niya yan. Hindi mo alam, inutusan ng Diyos yan para subukin ka. If you respond, pag tumugon ka, dyan na. Yung blessing na hiningi mo, yun pala ang katugunan. Palapakan natin, mga lapayro. Amen? Totoo naman lang, pastor. Isang kapatid na araw, sabi niya, bakit di ako makaalis-alis ng bahay? Alas 6 ng umaga, nagpiprepare na siya kasi mayroon siyang lakad. Testimony sa kapatid natin nung araw. Alas 9 na, hindi pa siya nakakaalis. Ano ba dahilan? Bakit hindi ako makaalis-alis ng bahay? Para may pipigil sa akin? Mamaya-maya, dumating at mga pastor. Kapatid, sabi ng mga Pinoon, tumulong ka, may krusada tayo. Tingnan mo. Kaya pala di siya makaalis, kasi nga, nagamitin siya ng Diyos kasi may krusada. Tingnan mo. Alam mo, ang Diyos hindi na po bababa dito sa lupa. Hindi na. Utusan niya ang kanyang mga lingkod sa natin mga pastor para subukin ka. Pag nag-respond ka, yan na, magsisimula ang victory sa buhay mo. Gagawa ng paraan ng Diyos para sa'yo. Para pagpalain ka. Amen? Kaya sabi doon, 12:2, despising the shame and is sat down at the right hand of the throne of God. Ang ating malapit bilang tao, binaliwalang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sa Biblia, sitting symbolizes resting. Pag upo, nagsisimbolo ng pagpapahinga. Gusto mo ba magpahinga sa mga trials? Gusto mo ba? Gusto mo ba pahinga sa mga bigat sa buhay mo? Natural, gusto mo. Because iba, maraming pinapasa hanggang ngayon. Bakit? They are ignoring the voice of God. Ini-ignore natin yung sinasabi ng Diyos sa atin. Ano yun? Isa lang naman ang Great Commission sa Biblia.
There's only one great commission sa Biblia. Ano yan? Go and preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Many are dying every day. Marami ang namamatay araw-araw. Walang Kristo. Natutuwa bang Diyos sa mga tao na yan na napapahamak? Umiiyak ang ating mga Pinoy when somebody is being thrown into the lake of fire. Dahil ang mga Pinoy umiiyak, bakit? Ang kanyang dugo na dumalak na yan para sa kanila. Why these people are dying? So the Lord Christ, umiyak siya. Anong dahilan? Ang kanyang mga pinili, ini-ignore ang kanyang salita. Ang mga Pilipino, nakaready na kayo mga blessing. Patindi, victory, spiritual blessings. Even material. Kaya hindi mo na nga hanapin ang material. Sabi ng Biblia, unahin mo lang kayang kaharian, kayang katwiran, lahat ng bagay, idaragdag sa atin. Amen ba? Lahat ng bagay, all these things shall be added unto you. If you seek first the kingdom of God and His righteousness. His righteousness.